Good day, everyone. My name is Genevieve Rundina, FSMB, BTVTED. So this is my session plan. First is automotive manufacturing sector. So that is my sector. So nakuha ko siya sa first page ng TR or training regulations dito sa automotive dito. And then next is qualification title, Automotive Electrical Assembly in situ. Nakuha ko naman siya sa first page din sa baba ng training regulations. Yan, may NCT. Next is Unit of Competency, Practice Occupational Health and Safety Procedures. Nakuha ko siya sa binigay ni Sir na reference. Dito siya sa Basic Competency, pang-apat. Ito. Sa module title, nilagyan ko lang yung practice, nilagyan ko lang ng ing, so nagiging practicing occupational health and safety procedures. So next is learning outcomes. There are 4. Nakuha ko siya dito sa page 11 sa element. There are 4. Identify hazard and risks, evaluate hazard and risk, control hazard and risk, maintain OHS awareness. So there are 4. A point introduction. So this unit covers the outcomes required to comply the regulatory and organizational requirements for occupational health and safety. Nakuha ko naman siya dito. Unit descriptor ko. Kinapi-paste ko na lang siya and then pwede naman siya dagdagan pero sa akin hindi ko na siya dinagdagan. So, B, learning activities. So, LO1, identify hazard and risks. So, sa learning content ko, first is safety regulations. Nakuha ko yung safety regulations dito sa performance criteria sa safety regulations. Naka-highlight na siya, so automatic copy ko na lang. And then next is methods. Kung paano mo siya ituturo, ito is modular individualized learning and lecture. Nakuha ko siya sa methodology. So, next is presentation. Read information sheet 4.1-1 on safety regulations. Yung number 4.1-1 is nakuha ko yung 4 or yung sa number of competency. Kunwari, kung ilan siya sa competency. Sa akin naman is number 4. Ito, sa number 4 sa basic competency. Next is yung point 1. Sa learning outcomes naman siya. Kung pang ilan siya sa learning outcomes. So, pang 1 kasi siya. So, 4.1. Yung dash 1 naman is sa learning content. Yung learning content ko is ito yung safety regulations 1. So, next is practice answer self-check 4.1-1. So, again, yung 4, nakuha ko siya sa number of competency. Yung point 1 is learning outcome. And then, learning content naman yung dash 1. So, the feedback is evaluate the answer to answer K 4.1-1. Then, resources, or yung mga materials na nagamit mo is projector, laptop, PowerPoint presentations. Then, time is 20 minutes. So, later ko na i-explain yung time. So, number 2, hazard and risk. Hazard and risk, pangalawa siya sa LO1 ko or learning outcome. Nakuha ko yung learning outcome dito sa criteria, performance criteria. Dito sa 1.2 hazard and risk. Naka-highlight na din siya. So, copy na lang. And then, methods is modular learning and lecture. So, presentation is heard information 4.1-2. Bakit siya naging 4.1-2? Kasi yung 4 is sa competency. Hindi yun na bago. And then, yung learning outcome is 0.1. And then, kasi sa number 1 pa din siya sa learning content. And then, yung dash 2 is sa learning content. Dito, number 2 kasi siya sa performance criteria. Pangalawa siya. Ganun pa din and so on sa iba. Like 1.3, magiging 4.1-3 na siya. Ito sa contingency measures kasi pangatlo na siya sa performance criteria or learning content. Pero 1 pa din siya sa learning outcome. And then 4 pa din siya sa number of competency. So next is dito na tayo. I-explain ko dito sa LO2 or learning outcome. Evaluate hazard and risk. Bakit? Kasi number 2 na siya sa LO2. So, learning content is terms of
maximum tolerable limits. Nakuha ko siya dito sa number 2 sa elements. So, ito sa performance criteria naman or learning content, nakuha ko siya ito. Dito sa 2.1 yan, kasi hindi siya naka-highlight, so kukuha tayo ng important. So, ito yung important. Terms of maximum tolerable limits. So, yan lang yung kukunin natin para hindi masyadong mahaba. Next is yung methods is modular, individualized lecture, kung paano mo siya ituturo. And then presentation is read information sheet 4.2-1. Bakit na iba? Kasi yung 4, ganun pa din siya sa basic competency. For pang-apat, number of competency. Then yung point 2, nakuha ko siya sa learning outcomes. Yung learning outcomes kasi, dito siya sa performance criteria. Number 2 na siya. Pangalawa na siya sa LO, learning outcome. So, ang -1 is kalawa siya sa dito sa performance criteria. And ganun pa din yung gagawin natin sa next sa LO3 and LO4. So, letter C, assessment plan, written test, performance test, and demonstration. So, letter D is teacher's self-reflection in the session. So, hindi na ako naglagay, pero pwede naman siyang lagyan. So, yung reflection is parang note or example kung ano yung na-observe mo sa students mo, yung weaknesses nila or strengths nila. Thank you.